muli ay magpapatuloy. Kagaya ng sinabi ko sa inyo mga katoto, ang pag-uusapan naman po natin, yung bigay ng patuka sa ibon sa malayo ang karera. Napakaganda pag-usapan. Hindi ibig sabihin na bumibili po tayo ng patuka sa mga pet shop. Eh, sakto na po yun. Hindi po, kakamali po. May mga special po talaga na mga mix na patuka na para sa mga malayong karera. Medyo may presyo po talaga yan kung gusto nyo talagang makompleto yung panalo na sinasabi na pinapaliwanag ko sa inyo at nag-usapan po natin. Hanggang sa patuka po yan talaga ng mga habulin nyo yung pinaka o the best. Yung nabibili po natin yung napatuka na sa mga ordinaryong pet shop po, yung mga regular na flyer, ganyan na breeder, kulang pa po yan. Bakit ka mo? Pinansin ko po kasi yan eh, nung unang labas niyan kompleto yung mga buto niyan, yung mga butil. Pero nung hindi naglaon, naiiba na po yung yung timplada po ng patoka. Simulan po muna natin sa flyer kasi flyer, siyempre makikita niyo yung mga patoka niyan. Kung bibili po tayo, mapapansin niyo, minsan kulang sa ganitong buto. Minsan sobra sa ganitong buto. Minsan marami yung ganitong buto dun sa nabibili niyo. Iba-iba po yung timpla kasi po depende po yan, seasonal po kasi yung mga butil na yan. Kung minsan kinukulang po talaga ng ganyang klase ng patoka, yung mga buto. Kaya ang minimix po nila kung ano lang po yung available, kung ano po yung nandiyan dyan, yung po talaga yung mabibili po natin. Kaya kung magaling ka po talaga nangangarera ng kalapate o hindi mo pa alam to, mas magandang sementro ka ngayon dahil sa patoka tayo nagkakatalo. Kasi dyan sa patoka, yung nabibili natin mga vitamina sa kanila, na nabibili nating mga gamot, mga nasa mga sachet na inahalo natin, pwedeng sa pagkain, pwedeng sa tubig. Nandyan na po lahat sa patoka. Kahit dyan lang po sa patoka, kung marunong po talaga kayong nakakontrol dyan at alam nyo po yung iba-ibang klaseng mga uri ng mga patoka, kung ano po yung nabibigay nito sa ibon, eh dyan pa lang po kompleto na po yung kalapate natin. Maaaring kakaunti na lang po yung idadagdag din yung mga endurance. Talagang po konti na lang po kasi sa patoka pa lang, kompleto na po talaga yan. Dapat po mapag-aralan po ninyo yung uri ng mga patoka. Pag-usapan po natin sa mixing karera, no? Sa malapitang karera lang, sabihin natin training lang. Dapat yan mga katoto, yung binibili yung ordinaryong patoka, pwede na po yan. Okay na po yan. Basta, ang gagawin po natin, lililigan lang po natin, tatanggalin po natin yung mga dumi niyan, mga alikabok niyan, o dumi ng mga hanip na makakain o maaaring makain mga ibon natin. Nandiyan po yung mga mikrobyo o mga bakterya na nakakapit dyan. Kaya dapat, importante na meron din po kayong tambiolo. Ngayon man, kung wala po kayong mga tambiolo, sa mga pet shop po, sa malalaking pet shop po, sa mga kilalang pet shop po, may mga tambiolo po yan. Bago nyo po yung patoka, maaari nyo pong salain o ipasala yung ating mga patoka para yung mga hanip hindi na po natin may uwi. Kasi siyempre, pag inuwi mo pa yan, ang tendency niyan mga katoto, baka dito pa tumira. Ganun po ka-importante. Ngayon yung patoka, titingnan nyo rin maigi. Halukayin nyo po yung patoka, tingnan nyo maigi yung bilog. Tingnan nyo kasi may mga bansot mga yung parang pipi na wala ng hangin. Ibig sabihin nung masyadong bata pa yun, hinarvest na. So, maging matalino rin po kayo. Kasi pag medyo mababa po yung quality, so kakunti lang po yung makukuha sustansya ng ibon dyan, protina, vitamina, kung ano meron dyan ba. Iba pa rin yung may gulang na, saktong-saktong pagkaka-harvest, tamang-tama. So, kompleto po yan. At saka magandang klase. Yung mga walang butas po, ang pipiliin nyo, yung mga butil na wala pang butas. Kasi ibig sabihin nun, bago talaga siyang salta. Yung sa pet shop na yun. Kasi karamihan po yan, puro alikabok na. Kaya yung mga yan, araw-araw po talaga nagtatambiol yan. Kasi unti-unting gumagaan yan eh. Kasi kinakain ng mga bakterya yung mga mga patoka nila. So hindi po may iwasan po talaga yan. Siyempre ang mga hanip po na yan, gusto mo silang mabuhay parang tao rin yan. So yun po ang naging estilo na tinatambiol po nila para mas maganda rin yung maging kalidad ng patoka nila. Tama po yung ginagawa nila para di naman sa kaligtasan po ng ating mga kalapati yun eh. Okay na po yan yung nabibili natin patoka ng mga flyer. Okay na po yan kung sa trading lang. Basta tambilog nyo lang po. Pwede naman po bilad sa araw o kaya tapan nyo sa electric fan. Tapos isalin nyo po yung patoka habang iniihipan po ng electric fan. Ganyan lang po yung sistema natin yung mga katoto. Para mawala yung hanip, mawala yung mga langgam. Napaka-importante po kasi pag makakaibon mga ibon natin yan, malaki pong kahinaan yan sa kanila. Kumbaga parang nakakain po sila ng sobrang pait o nakakain po sila ng lupa. Parang ganun ang epekto kagaya sa tao.
So pagdating po sa karera, halimbawa panis na po, medyo malayo na po yan. Dapat po magandang klase na pong patoka ang ating ibibigay dyan. Kung sa malinis, na magdadagdag din po tayo ng protina dyan. So, kahit pa paano siguro magbigay na po tayo ng 2 pirasong mani. Sa akin po kasi, para sa akin ang binibili ko po talaga yung patoka kasi sa breeder na po yung binibili natin. Depende na po sa inyo kung ano pong klase yung brand na gusto ninyo kasi iba-iba rin po ng brand yan. Mas mainam kasi pagka breeder, nandun na po lahat, konti na lang idadagdag ninyo. Mas maraming protina po, mas maganda kasi magagamit po nila sa malayong karera yun. Iniipon nyo na ngayon, pan-race pa lang nag-iipon na po tayo para pagdating sa malayong karera, ay magagamit na po ng ating mga kalapati yun. So punta na tayo mo, bibilisan lang po natin. Halimbawa tapos na po yung pan-race, first pan-race, second pan-race. So dito na po tayo sa delta race. Dapat po dyan, mas maraming protina po ang ibibigay natin sa kanila sa magdadagdag po tayo ng patoka. Special na patoka na to. Ito yung nabibili nila namin, magagandang klase talaga. Mahal. Hindi ko na alam ngayon kung magkano presyuhan ito eh. Basta alam ko nasa 50 na to, alam ko. Maganda ang patoka, klase A na klase A talaga. So, yun po ang ibibigay natin sa kalapati natin. Sa ayon sa gusto niyo, kung gusto niyo talagang manalo, eh, kailangan po natin ibigay. Pero kung wala naman po tayo, pwede naman po natin kopyahin yung kanilang templada. Bagay gayon pa man, kahit na bumili tayo ng ganung patoka, alam ko kulang pa rin yun, depende po yan sa inyo. Kung ano pong diskarte ninyo. Kasi maski sa patoka mga katoto, nagkakatalo po tayo. Dapat, habang lumalayo po yung karera mga katoto, nagdadagdag po tayo ng mais. Ano po ba yung epekto ng mais? Yung mais po hindi po nagpapataba yan mga katoto. Ayan po ay carbo. Nagagamit po ng ibon niya. Nandiyan lang po sa katawan nila yan. Kaya nga pag tungtong po ng pan-race, first pan-race, magdadagdag na po kayong mais. Parami na po ng parami yung mais ang idadagdag po natin. Tapos, magdadagdag na rin po tayo ng mani. Ano po ba yung mani? Ano ba tulong yan? Mas maganda po yan sa kalapate kasi yan po yung nagpapa-oil. Nagpapaganda po ng balahibo ng kalapate. Tapos, carbohydrate din po yan. Kaya lang, mas nauuna yung bigay. Mas masusunog yung galing sa mais. Tapos, pagka naubos na po yun, ang susunod na po niyan, yung carbo na galing sa mani. Napaka-importante po ng mani. Kahit pa paano, at least makakain yung ibon ninyo, nakakain na 1 o 2 o makatuka man ng mani. Pero yung iba dyan, na mga lalo na pagka-breeder, mahilig po talaga yun sa mani. So, mahilig po talaga sa mani. Madalas yung unang-una po nila na kinakain yung mga mani na yan kasi nakakatulong po yan sa kanilang balahibo, nagpapakintab. Pero hinahinay lang po sa pagbibigay ng mani na yan kasi baka abutin po tayo ng lugon. Yung ibon ninyo baka sumobra o kayo ng bigay, huwag naman pong sasobrahan. At least meron lang makain ng ibon mo kahit na 1 o 2. Sabihin na natin siguro hanggang 4 na piraso. Tandaan nyo mga katoto na lahat po na sobra ay nakakasama po, lalo na kung gagamitin nyo po sa karera yung ibon ninyo. Masyado pong masama sa kanila yan. Tapos, magdadagdag din po tayo ng mga yung may mga balat kagaya ng sap, sunflower, stripe, yung black na sunflower. Yan, medyo magdadagdag po tayo ng konti. Halimbawa, kung bumibili po kayo ng 5 kilo mga katoto, siguro magdagdag kayo ng 1/4. So, 1/4 na stripe, 1/4 na sunflower, pwedeng ganun. Basta alin man dun sa basta 1/4 lang. Sumasamahin nyo 1/4, dadagdag nyo lang po. Yung po kasi yung diskarte ko. Ayun lang po i-sample ko. Pag lumalayo kasi nagdadagdag ako ng mais, nagdadagdag ako ng sunflower. Minsan kasi yung patoka mabibili nyo, kulang na kulang po yung bottle yan. Wala pong bets dyan. Wala akong makitang bets dyan. Yung maple piece, kukonti. Kaya bibili po kayo ng maple piece. Kung malayo ang karera din po yan, gamit po yung maple piece. Hindi ko lang sa inyo maibigay yung eksaktong mga dulot niyan. Pero yan, lahat po yan ay matataas po ang protina. Kailangan po talaga ng ibon natin yan sa malayong karera. Kung isa-isay ko pa yung mga vitamins na dulot niyan, mga enzyme, mga epekto niyan sa ibon, yung matatagalan pa po tayo. Basta yan, lahat ng binanggit ko na yan, napaka-importante. Yung sorghum na yan mga katoto, kahit na ano na lang yan,
medyo bawasan nyo ng sorghum. Huwag na kayo magdagdag ng sorghum kasi yung sorghum, ang pinakamaganda po yung gamit ng sorghum sa malapitang karera para hindi lang tumirik yung ibon ninyo kasi pampatubig yan eh. Yan ang pinakaunang-unang na natutunaw ng kalapati natin. Ano mga katoto? Ang sorghum. Pero huwag kayo magpapawala ng sorghum, lalong-lalo na sa pan-race, ganyan. Pan-race, dapat po talaga may sorghum. Medyo lilis nyo yung sorghum kapag malayo na. Kailangan nyo po talaga ng mga matataas ang protina, yung may mga oil. Labas sa lahat po na may mga balat na yan. Na binanggit ko, importante po yung mga katoto. Tapos yung munggo, lagay nyo rin po ng munggo. May nabibiling munggo na per balot eh, hindi ko lang alam kung 1/4 yun. Minsan kasi pag bumibili ako ng 5 kilong patoka, yung po nilalagay ko yung 1/4 ng munggo, inahalo ko rin po yan sa patoka. Depende po sa inyo mga katoto kung ano pong diskarte nyo. Tandaan nyo, habang lumalayo po yung karera, yung patoka po natin mas gumaganda. Mas naging quality. Kasi mahirap po iasa po natin lahat sa gamot. Una sa lahat, kagaya ng sinabi ko sa iyo, maliit lang po yung kalapate. Pagka tinamaan na po anong sakit ng kalapate, mahirap pong gamutin yan. So mga katoto, yun lang po ang pag-uusapan natin sa ngayon. Ngayon, yung pag-uwi naman ng ibon ninyo, kung ano pong ibibigay. Kasi naikarga na po natin yung ibon ninyo. Tapos yung pag-uwi, ano po ba ibibigay? Kung may sakit, ano po ba ibibigay? Kung maaga naman umuwi, ano po ba ibibigay? Yan po katoto ang pag-uusapan natin sa susunod na vlog. Sana po mga katoto, kung sakali mga hindi po kayo nakasubscribe, hinihingi ko po ang inyong paitulong. Makapag-subscribe na po kayo sa aming channel para updated po tayo ni YouTube kung sakaling meron po tayong mga video na ilalabas kagaya po dito. Maaaring makatulong at magkaroon po kayo ng karagdagang kalaman ukol sa pangangarera ng kalapate. Gayon pa man mga katoto, pansamantala muna po tayo magpapaalam. Hanggang sa muli. Ang inyong katoto, peace.